Hello everyone, and welcome to the Flashlight series. Let's move from X to clarity. In this episode, tatalakayin natin ang isa sa mga flashlights ng buhay. My mind can work for me or against me. Maaari itong isang pagbabago sa pananaw o paradigm shift. Maaaring kakailanganin natin dito ang mas malawak ang ating kaisipan. Ready ka na ba? Kung uusisain kasi natin ito ng maigi, may control tayo, hindi lang sa action natin, pati na rin sa pag-iisip natin. Sa buhay, maraming sitwasyon. Sino ang nagle-label na ang isang sitwasyon ay problema? Tayo. Ikaw. Ako. So since may control tayo sa mind natin, maaari nating hindi i-label na problema ang problema. Instead, ito ay isang sitwasyon na kailangan nating harapin at solusyonan. O puzzle that needs to be solved. Ang tanong, sino nga ba ang nagde-decide kung paano titingnan ang isang sitwasyon? Again, ako, ikaw, tayo. Ang problema talaga, pag hindi natin makontrol ang ating isipan, wala tayong malay o hindi tayo conscious na ang isipan natin ay gumagawa ng mga conclusions, automatic na. At ito ang nag-trigger sa pag-generate ng pleasant or unpleasant emotions. Sa ganitong case, ang isipan pa natin ang nagko-control sa atin. Though unknowingly. Ang isipan ay maaari ituring na isang tool, just like our hand, feet, and other body parts. Sinasampal mo ba ang sarili mo? Ginagamit natin ang ating kamay para gawin ang mga bagay na gusto natin. Bilang tao, meron tayong dalawang importanteng kapasidad o capabilities. Yan ang memory at imagination. Ang memory ay useful to recall information kapag kailangan natin. So ano ang effective use nito? Yun bang pag-alaala sa mga malungkot na memory at masaktan muli ay effective use ng ating mind? Ang mga nakalipas ay nakalipas na. Wala sa kasalukuyan. Ano ang gamit ng paulit-ulit na masaktan? Ang imagination naman ay useful para mag-isip ng possibilities. Yun bang pag-iisip ng masamang pwedeng mangyari at matakot ay effective use ng isipan natin? Ang future ay wala pa sa ating harapan. Ano ang gamit ng takot sa mga bagay na di pa nangyayari? Para makapag-prepare sa posibilidad na mangyari? Mukhang okay lang yun. Huwag lang humantong sa point na di ka na makapag-isip ng wasto, overthinking, o di makakilos dahil sa takot. Ang mind natin is like a knife. Pwedeng gamitin sa pagluluto para sa ating kalusugan. O makasakit sa atin at sa iba. Kung ang ating pag-iisip ay nagagamit natin para maghatid ng takot, stress, misery, at iba pang negative emotions, productive use ba ito ng natatanging capability natin bilang tao? Ang productive use ng ating pag-iisip ay magagamit ito para sa ating kapakanan o well-being. Nagpapakalma at naghahatid ng kapayapaan. Nagpapalinaw sa ating pagtingin sa mga sitwasyon. Nagagamit upang mag-isip ng solusyon. At nag-recreate ng kaisipan para maka-generate ng kaaya-ayang pakiramdam. Kapag ginagawa natin ang mga ito, gumagana ang ating isipan para sa atin. But, ang bottom line, it is a choice. How we will use our mind. Kung paano natin gagamitin ang ating pag-iisip. Yung power na yan, sa atin lang yan. Gaya ng nasabi ko sa simula, ito ay maaaring isang pagbabago sa pananaw o paradigm shift. Upang ito ay maging katotohanan sa atin, kakailanganin nating ma-train ang ating pag-iisip sa isang bagong skill o kakayanan. Ito ay ang conscious na pagpili na gamitin ang ating isip para mag-work for us and not against us. Kung ikaw ay oo nga ano? Ang ibig sabihin, gumagana ang flashlight. In this channel, marami pang ibang flashlight episodes na I suggest panoorin mo rin.
Ang hope sa mga flashlights na ito ay magpapalinaw sa ating pinagdaraanan para makarespond ng balanse at effective. Meron din tayong i-zoom in natin series kung saan we will zoom in on some of the primary concerns ng buhay like relationships, money, career, passion, economy, politics, at iba-iba pa. We appreciate comments, so feel free to leave some. So, ready ka na bang i-turn on ang flashlight mo? At i-zoom in ang mga interesting topics ng buhay. Let's move from X to clarity.